Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Panibagong kwento po tayo ngayon, kaya simulan na natin ang kwento. Hingal na napasunod si Helda sa inang tagaktak na rin ang pawis sa noon nito. Nasa edad 6 na po si Nanay Rosa, subalit malakas pa rin ito. Nakapagtataka para kay Helda ang matalim na mga titig nito sa paligid at ang paminsan-minsang paglingon sa likuran nila. Pinagmamadali pa siya nito na labis na ikinalito ni Helda dahil sa nahihirapan siya sa nakaumbok niyang tiyan. "Nay, napapagod na po ako. Hindi ba pwedeng magpahinga muna?" Nagmamaktol na wika ni Helda sa kanyang ina. "Bilisan mo na at magtatakip silim na. Naaamoy ka na ng mga aswang sa paligid natin." Diretsahang wika nito na ikinapantig ng tenga ni Helda. Paminsan-minsan talaga itong nanay niya masyadong mapamahiin at naniniwala sa mga kwentong bayan. "Pumasok ka na sa kwarto mo. Sinasabi ko sa iyong babae ka. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo." Bulyaw pa ng kanyang inang si Rosa. Sabay labas ng bahay bitbit ang itak na gawa sa tanso na pagmamay-ari pa ng pumanaw niyang tatay. Sinasabing ang aswang ay isang kwentong bayan lamang na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon nating mga Pilipino. Isang kwentong bayan na may iba't ibang anyo sa bawat bayang pinagmulan. Subalit may kakaibang karanasan si Helda sa kanyang buhay na nais niyang ibahagi sa atin upang kapupulutan ng aral ng mga buntis, lalong-lalo na sa nakatira sa mga liblib na lugar. Si Helda ay isang tubong Misamis Oriental sa liblib na sityo ng Mambasakan. 23 gulang na ito at may asawa't anak. Sa taong 1991, sa buwan ng Pebrero, 8 buwan na siyang buntis sa panganay niyang anak. "Helda, kabuwanan mo na sa Marso, kaya iwasan mo ng paglalabas sa bayan, lalo ng paglalako mo ng puto." Paalala ng kanyang inang si Rosa kinaumagahan. Wala na namang nagawa si Nanay Rosa nang makitang may bitbit na namang kakanin ang anak niya papuntang palengke. Kaya pinabaonan na lamang niya ito ng maraming pangontra sa aswang, kagaya ng bawang, kalamansi at lana na nasa bulsa ng anak. "Pabili ako, ining, ng puto mo." Napangiti si Hilda nang lumapit sa ale, ngunit halos maduwal naman siya nang malangap ang kakaibang amoy nito na tila hinalukay ang kanyang sikmura. Kaya naman pinipigilan na lamang niya ang kanyang paghinga. Napatigil si Helda nang bahagyang sumipa ang bata sa kanyang sinapupunan. Kung kaya napatitig siya sa ginang na nakangising nakatitig sa kanyang sinapupunan. Nasindak si Helda nang mapatitig siya sa mata ng ale at makita niyang baliktad niyang refleksyon sa mga mata nito. Kaya naman nagmamadaling pinigan niya ng palihim ang kalamansi na nasa loob ng kanyang bulsa at sinadyang itapat sa balat ng aling bumibili ng kanyang puto. Napaatras ito nang maamoy ang kalamansi na mariing pinigan ni Helda sa kanyang mga kamay na tila ba napapaso ito at nagmamadaling iniabot sa kanya ang bayad nito. Nakangiting nagpapasalamat si Helda sa aling nagmamadaling umalis. Nanlilisik ang mga mata nitong bahagyang namumula at tagaktak ang pawis na nagmamadaling lumayo kay Helda. Habang si Helda naman ay nagmamadaling tumungo sa pwesto ni Alma na nagbebenta ng gulay, sa takot na baka may mga kasama pa ang babaeng yon. "Aswang," bulalas ni Helda sa kanyang sarili habang sinusundan ng tingin ng papalayong ale sa kanya. Hindi siya sigurado kung tama ang nakita niya, subalit ang mga sinyalis na ipinapahiwatig ng ale ay kagaya sa mga naririnig niyang kwento ng kanyang inang si Rosa. Hapon na sila nang umuwi
nang maubos ang paninda ni Alma ng mga gulay. Tiyak na makakatikim na naman siya ngayon ng sermon ng kanyang inang si Rosa. Malayo-layo pa naman ang bahay nila ni Alma at mula pa sa kalsada ay halos kalahating kilometro pa ang lalakarin nila bago makarating sa sitio Mambasakan kung saan sila nakatira. Nawindang ang kaibigan niyang si Alma matapos niyang maikwento rito ang tungkol sa babaeng pinagdududahan niyang aswang na bumili sa kanya ng puto kanina. Kaya halos kalad ka rin na lamang siya ng kaibigan dahil hapon na rin at malayo pa sila sa kanilang sitio. Lalong nabahala si Hilda nang matapos maikwento ni Alma sa kanya ang tungkol sa bagong yanggaw raw na nasa lugar nila. Balitang hindi pa nakilala kung sino ito, subalit napaka-agresibo raw nitong mambiktima ng mga buntis. Kwento pa ni Alma, napatay na ang batang isinilang ng isang buntis sa kabilang baryo dahil sa inaamoy raw ito ng bagong nayanggaw. Pagkatapos magkwento ni Alma, ay kaagad silang nakarinig ng mga kaluskos mula sa kanilang likuran sa may mga nagtatayugang mga puno na dinadaanan nila. Napadikit tuloy sa kanya si Alma na nanlalaki ang bilugang mga mata. Baka ligaw lang yan na hayop o baka naman may tao. Bilisan na lang natin. Baliwalang wika ni Hilda nang maramdaman ang pagkulo ng langis na nasa bulsa ng kanyang suot na damit. Malalaking hakbang ang ginawa ng dalawa nang maramdaman ni Hilda na nagiinit ang lana na nasa kanyang bulsa at tumatagas pa nga ito. Maya-maya pa ay napapansin nilang may sumusunod sa kanila, kung kaya tumigil si Hilda sa kanyang paglalakad. Ganoon din si Alma na lumingon sa kanya na baka sa mukha nito ang sobrang takot. Subalit walang nakikita si Hilda, kung kaya patuloy na naglalakad ang dalawa nang bigla na lamang mapalundag sa gulat si Hilda nang may isang maitim na hayop na mabilis na lumagpas sa tabi nila at humarang sa kanilang daraanan. Isa itong malaking itim na aso na di niya mawari dahil sa nakakatakot na itsura nito. "Hilda, Diyos mio, ano yan?" Sambit ni Alma nang matitigan ang nilalang na nasa harapan nila. Tumutulo ang laway nito na tila nakandang dumalong sa kanila. Pero ang mga namumulang mga mata nito ay kay Hilda nakatutok. Nang bigla na lamang kumaripas ng takbo si Alma at iniwan itong buntis na si Hilda dahil sa nadaramang sobrang takot. Halos maihipa ito sa salawal at walang lingon likod na nagsisigaw at humihingi ng saklolo sa mga kapitbahay sapagkat malapit na kasi sila sa bukana ng kanilang sitio. "Ale, ikaw ba yan? Masarap ba ang puto ko kanina?" Dinadaan na lamang ni Hilda sa pagbibiro ang kanyang nararamdaman at tinatagan na lang ang kanyang sarili. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang tiyan habang nag-iisip ng gagawin. Hindi rin naman kasi siya makatakbo ng mabilis dahil sa malaki na ang kanyang tiyan at baka mapapaanak pa siya nang wala sa oras. Dahan-dahan namang binuksan ni Hilda ang lana na nasa loob ng kanyang bulsa upang sabuyan ang aswang na nasa harapan niya. Naglalaway ito at matalim na nakatitig sa kanya ang pula nitong mga mata habang ang malapot na laway nito ay tumutulo sa nakabukang bibig. Napaatras naman si Hilda nang dahan-dahan nang lumapit sa kanya ang malaking aso. "Ang aga-aga mo naman, Ale. Di pa nga dumidilim ang paligid oh. Tapos sasalakayin mo na ako. Ang lakas naman ng apog ninyo." Sambit pa ni Hilda dito, sabay saboy ng lana sa mukha ng malaking itim na aso. Umuusok ang mukha nitong nasabuyan ng hawak niyang lana na gawa ng kanyang nanay Rosa na dinasalan sa araw ng Biyernes Santo na may laman ng mga halamang gamot na pangontra sa mga aswang. Iwinasiwas pa ni Hilda sa harapan nito ang dala niyang lana. Kaya napapaangil ito at akmang dadambayin siya ng malaking itim na aso nang biglang humahangos na dumating si Inay Rosa, bit-bit ang buntot ng pagi na mabilis namang inihambalos sa malaking katawan ng aso
na kaagad namang kumaripas ng takbo sa kasukalan. Kasunod naman ng kanyang inang Rosa ay ang mga kababaryo nilang mga lalaki at mabilis na sinundan ng malaking aso. Dala-dala ng mga ito ay sibat na tanso at ang iba ay buntot ng pagi. Kitang-kita ni Hilda sa hindi kalayuan ang pagpapalit anyo nito mula sa malaking aso na tinutubuan ng pakpak at naging malaking ibon na lumayo sa kinaroroonan nila. Hindi lang sermon ang inabot ni Hilda mula sa kanyang inang si Rosa, kundi pati na rin kurot sa tagiliran at sa kanyang singit, sa katigasan ng kanyang ulo. Kamuntik na siyang mapahamak sa katigasan ng ulo niya kanina. Ganoon din ang asawa niyang si Ramel na nagtatampo pa dahil kaya naman daw silang buhayin ng kanilang magiging anak. Sa kailaliman ng gabi ay maalinsangan ng panahon kung kaya ay hindi nakatulog si Hilda na ngayon ay pabaling-baling sa kanyang higaan. Ang init talaga ng kanyang pakiramdam habang ang kanyang asawang si Ramel ay tulog na sa tabi niya. Nananayo rin ang balahibo ni Hilda nang marinig niya ang kakaibang mahihinang mga ungol sa ilalim ng silong nila. Pinakinggan niya ng maigi ang mahihinang ungol na tila hayop na nasa tapat lang ng hinihigaan nilang mag-asawa. Kaya nakaramdam ng takot si Hilda at niyuyugyug ang asawang natutulog. Ang mga ungol na yun ay tila ba nakakatakot sa pandinig ni Hilda, na parang aso na may kaagaw na buto na sinasabayan pa iyon ng pagkuskus ng sahig ng kwarto nila. "Mahal, gising, mahal." Impit na bulong ni Hilda sa asawang si Ramel. "Bakit ba?" Pupungas-pungas ito at kinukusot ang mata na halatang antok na antok pa. Itinapat ni Hilda ang mga daliri sa bibig ng asawa, sabay turo sa ilalim ng silong ng bahay nila. Namilog naman ang mga mata ni Ramel sa kanyang mga naririnig. Maigi namang pinakinggan ni Ramel ang tinutukoy ng asawa at nagulat ito nang marinig ang mahihinang ungol ng kung anong hayop ang nasa tapat ng higaan nilang mag-asawa. Kaya naman kaagad na kinapa ni Ramel ang kanyang itak na tanso na nasa tabi lamang ng kanilang higaan at ang kasama nitong flashlight. Sininyasan siya ng asawa na huwag maingay at dahan-dahan itong lumabas sa may pinto ng bahay nila. Kaagad namang naramdaman ni Hilda ang paggalaw ng bata sa kanyang sinapupunan nang lumabas na ang kanyang asawa. Maya-maya lang ay nakita niyang tumagos ang ilaw ng flashlight na dala-dala ng kanyang asawang si Ramel, na nasa ilalim na ito ng silong nila. Subalit lalong lumakas ang mga ungol na kanina ay mahina lamang. Napasilip naman si Hilda sa siwang ng bintana nang nakita niyang may nagdiningas ng apoy, dahil sinindihan pala ni Ramel ang mga nakatumpok na tuyong dahon sa kanilang bakuran. Isinama na rin ni Ramel ang pinatuyong guma, kaya nangangamoy guma sa paligid nila. Bigla namang pumapagaspas ang mga dahon ng mangga at lumipad roon ang malaking ibon na may nakakatakot na itsura. Kaagad naman itong tinutukan ni Ramel ang bitbit niyang flashlight, subalit nagulat si Ramel nang makita ang nakakatakot na anyo nito. Anyo ito ng tao na may pakpak na kawangis ng panggabing ibon na paniki. Tumutulo pa ang malalagkit na laway nito at lumabas ang matatalas na ngipin, sabayan pa ng paglabas ng mahabang dila nito. "Hayop kang aswang ka! Hindi mo makukuha ang mag-ina ko!" Isinaboy naman ni Ramel dito ang mga dalang bawang at asin. "Bumaba ka rito! Duwag ka pala eh!" Hiyaw pa ni Ramel sa ibong humuhuni ng nakakatakot na tunog na siyang pananayo ng balahibo ni Hilda sa kanyang batok. Panay pa ang galaw ng bata sa sinapupunan niya. Kaya naman napausan ng dasal si Hilda nang mula sa itaas ay mabilis na bumulusok ang malaking ibon at sinalakay nito si Ramel. Subalit nakailag ang asawa ni Hilda. At nang sinugod nito ang aswang at iwinasiwa sa harapan nito ang tansong itak, ay bumulusok ito pa itaas. Lumipad pa itaas ang nakakatakot na aswang at malakas na tumawa
sabay angil na tila tinutudyo si Ramel. Habang si Hilda naman na nasa loob ng bahay nila ay nakaramdam ng paghapdi ng kanyang sinapupunan, kung kaya naman ay nagmamadali siyang nagpahid ng lana sa malaki niyang tiyan. At kahit papaano ay nagtagumpay si Ramil na itaboy ang aswang, hanggang sa mag-umaga na ay hindi siya natulog sa pagbabantay sa kanyang asawa. Nagising na rin ang kanyang inang si Rosa dahil sa komosyon ng mag-asawa, kung kaya ay nakisali na rin ito sa pagbabantay sa anak at baka sakaling bumalik pa ang aswang. At kinaumagahan ay usap-usapan ang nangyayari sa nakaraang gabi ng kanilang mga kapitbahay sa sitio Mambasakan. Sinabi na rin ng kanyang nanay Rosa na kapag maririnig niya na mahina ang pag-ungol at kaluskos ng isang aswang ay nasa malapit niya lang ito. Subalit kapag malakas naman ay nasa distansya ang pagitan nito. Subalit ikinababahala pa rin ni Nanay Rosa ang kalagayan ng kanyang anak, sapagkat sabi pa nito, may kakayahan ng aswang na makuha ang anak ni Hilda kahit nasa distansya pa ito, dahil sa naaamoy na nito ang sanggol sa sinapupunan ni Hilda. Hayok na hayok ang mga ito sa batang nasa sinapupunan ng ina at sa mga bagong silang na sanggol. Pagsapit ng tanghaling tapat, nang makaramdam ng sobrang init si Hilda at nagmamadaling pumunta sa puso upang maligo. At nang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagligo, ay napansin niya ang babaeng may bitbit na basket na may panindang gulay. Naniningkit ang mga mata ni Hilda nang naisip kung papaanong nakaabot doon ang babae sa paglalako ng gulay. Gayong halos nasa tuktok na sila ng bundok. Nakapagtataka tuloy kung may bibili pa ba ng gulay dito sa lugar nila. Napakurap-kurap pa si Hilda nang makitang nasa harapan niya ito. Ito yung alin na bumili ng paninda niyang puto sa palengke. Tirik na tirik ang araw kaya halos hindi siya makapaniwala na naririto ito sa kanyang harapan. Napaatras muli si Hilda nang makita ang kanyang refleksyon sa mga mata nito na nakabaliktad. Kaya napalingalinga si Hilda sa paligid, subalit tanging tabo lamang ang hawak niya, kung kaya ganoon na lamang ang pagkabog ng kanyang puso nang makita ang pagtulo ng malagkit na laway nito. Wala pa naman ang kanyang inang si Rosa dahil nasa kasukalan pa ito at nangangalap ng mga halamang gamot. Ang mukha nitong hayok na hayok at mga matang namumulang nakatitig sa kanyang tiyan, nalantad sa suot niyang panligong damit. Hindi naman siguro siya nananaginip ng gising, sapagkat kitang-kita niya ang pagbabago ng anyo ng mukha nito na tila humahaba ang baba at lumalaki. Kaya nakikita niya ang mga pangil nito na nakakakilabot. Kaya mas lalong natatakot si Hilda sapagkat may kakayahan itong magpalit anyo kahit sa ganitong tirik na araw. Nakaramdam si Hilda ng paninigas ng kanyang tiyan, kung kaya nagmamadali siyang lumayo rito at sumigaw ng tulong. Kumaripas ng takbo si Hilda papuntang bahay nila at doon ay nanghihinang kinuha ang lana. Naninigas ang kanyang tiyan at nararamdaman niya ang mabilis na paggalaw ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Kaagad namang dumating ang mga kapitbahay nila na nasa paligid lamang at mabilis na dinaluhan si Hilda. Halos hindi sila makapaniwala nang habulin nila ang matanda dahil sa bilis nitong tumakbo. Tumungo ito sa kasukalan, kung kaya sinusundan ito ng mga kalalakihan. Tila ba isa itong hayop sa bilis na pagtakbo nito sa lupa. Nawala pa ito sa kasukalan nang mabilis itong nakapagtago sa malaking puno. At nang makalapit ang mga taong sumunod dito, ay hindi na nila ito mahagilap at nawala ito na parang bula. Maski bakas ng babaeng yon ay hindi nila makita. Maya-maya pa ay nakaramdam na ng pagsakit ng tiyan si Hilda at napansin ang likidong lumabas sa kanyang ari. "Manganganak na yata ako," sambit pa ni Hilda, kung kaya naman ay kaagad silang nagtawag ng kumadrona. At sa paglipas pa ng ilang oras, maayos na isinilang ni Hilda ang sanggol na babae. Kung kaya ay napakasaya ng kanyang nanay Rosa at ang asawa niyang si Ramel. Kinagabihan ng araw na yon
Sa paglitaw ng malaki at maliwanag na buwan, ay naririnig na nila ang mga kaluskos sa paligid. Hindi alam ng bagong Yanggaw na inaabangan na ni Nanay Rosa ang kanyang pagbabalik kinagabihan. Ang mga ungol nito ngayon ay tila malaking baboy na nasa paligid lang ng kanilang bahay ay naging sigaw at tili nang mahuli ito ng lambat na binabad sa lana na may kasamang dasal ng kanyang Nanay Rosa na inilatag nito sa itaas ng puno ng mangga at sa silong ng bahay nila. Pinaliligiran ito ng mga kababaryo nila na noon ay nakabantay lamang sa paligid upang hindi na makatakas ang naturang aswang upang mahuli nila ito. At sa pagputok ng bukang liwayway, ang malaking baboy ay dahan-dahang nagpalit anyo at naging isang tao. Matalim itong nakatitig sa mga kabaryo nila. Dinala nila ito sa albularyo sa kabilang sitio at doon ay nanatili ang bagong Yanggaw na ginagamot ng albularyo upang magbalik loob sa liwanag ng Diyos. Sa pagbabago ng panahon ay maraming pangyayari na halos hindi may paliwanag ng siyensya, kaya dapat maiging makinig tayo sa ating mga magulang at mga nakakatanda dahil wala namang napapasama sa pagsunod sa utos ng magulang. Ito ang karanasan ni Helda sa sitio ng Mambasakan sa bayan ng Misamis Oriental.